Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Barangay 105, Suni, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Barangay Haroma, kung tawagin po, Nandito tayo, Sabado ngayon. Ito po yung panahon ng visitation at magdala po tayo ng mabuting balita upang siyang ating pagsalu-saluhan. Kumbaga, sa pagkain, kakain tayo. Ang salita ng Diyos, pagkain naman po talaga eh. Kaya lang, spiritual siya. Pang-spiritual naman. Kung paano kumakain tayo ng araw-araw ng pagkain, maganda yon. Pero, ang tao po ay binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang spiritual, meron siyang physical. Kagaya na nakikita ko sa inyo, o nakikita nyo sa akin, sa kanila, meron po akong kasama dito, hindi po ako nag-iisa, Actually, 5 kami. Yung nakikita ko sa kanilang physical, o 6 na. Tama, 6. Yung panloob, wala po tayong nakikita rin, kasi po, spiritual siya. So, kung paano pinalalakas natin itong ating physical sa pamamagitan ng pagkain araw-araw, sabi ni Jesus sa Mateo 4:4, dapat kakain din po yung kaluluwa natin. At sabi naman ni Jesus, ang aking salita ay pagkain ng spiritual life. Kaya kakain na po tayo ngayon. Kanina kumain kami ng physical. Ngayon kakain tayo pang spiritual. Pero bago tayo kakain, tayo muna ay sandaling manalangin. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Patnubayan mo kami, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat kailangan namin magtiwala sa iyo, sapagkat salita mo ito. Buksan mo po ang aming mga puso at kaisipan, ganun din po ang mga manunod ng video nito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po ng ating Panginoong Yesu Kristo dito po sa John, basahin lang natin yung kanyang sinabi. Ano po bang sinasabi ng Panginoong Yesus? Sa 1, ganito. Tingnan lang natin kasi meron siya sinabi rito ang Panginoong Yesu Kristo. Sandali, tingnan natin. Ito sa 1 chapter 15 verse 16. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Yan ang nakalagay po. Ako ang pumili, sabi ni Yesus. Kailan po nangyari yung pagpili ni Yesus? Siya po ba'y sumigaw? May trumpeta kagaya ng mga anghel mula sa langit na pwedeng tawagin niyang individual? Hindi po, hindi ganon. Hindi ganon ang parahan ng Panginoon. Tingnan natin dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, kailan nangyayari yun? 2:14. Ito, Ikalawang Tesalonica, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita o salita ng Diyos na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yun. Tinawag kayo. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailan nagaganap ito? Once ng isang tao, nakikinig po siya ng Bible study. At ang pinakikinggan sa Bible study, specific po Halimbawa, nagro-rosaryo ka, hindi ka tinatawag dyan. Nagro-rosaryo ka Nagnonobena ka, hindi ka rin tinatawag dyan. Nagpo-prosesyon ka, lalong hindi ka rin tinatawag dyan. Yung mga ganong bagay, mga tradisyon po yun. Kasi yung tradisyon, ang sabi ni Pablo, hindi kay Kristo yan. Paano ka tatawagin yung tradisyon ang ginagawa mo? Tingnan natin sa 2:8.
ng Kolosas. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag minuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na hayos sa mga tradisyon ng mga tao at mga lituntunin ng mundong ito. At ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Ano man po yung tradisyon na kinalakihan natin, hindi po yan parahan para tawagin tayo ng Diyos. Specific po yung pagtawag ng Diyos. Hindi niya tatawagin ang pangalan mo. Bawa, pangalan ko, Manny. Manny, halika na rito. Hindi po ganon. Merong mga ibang nag-share ng Word of God, parang yung saksi yata. Meron silang particular specific. Pero huwag na natin ano yun kasi balang tayo eh. Dito na lang tayo. Paano ang pagtawag ng Diyos? Roma. Tingnan po natin ano sa libro ng Roma. Chapter 10. Ito, sa 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang sasampalatayanan mo about Jesus, kaya sabi ko specific walang ibang aral kundi aral lang ni Jesus. Kailangan yun lang po. Kapag yun ang ginawa mo, yun ang sinabi niya kanina, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Once na nakinig ka po ng Bible study at ang paksa is about Jesus alone. Kaya nga mayroong salita in Christ alone. Ibig sabihin ng alone, lamang. Wala ka na pwedeng idagdag. Yung nga sinasabi ko sa inyo kanina, yung tradisyon, nag-rosaryo ka, nagnonobena ka, nagpuprosesyon ka, o whatever religious activities yan. Hindi yan ang parahan ng Diyos. Ang pagtawag niya sa pamamagitan ng pakikinig sa haral ng ating Panginoong Yesukristo. Yun ang parahan niya sa pagtawag. Para ng pinili kita, select and elect. Kumbaga sa election, di ba nag-i-elect tayo ng mga opisyal? Yan din ang ibig sabihin, elect, para tayo dumaan sa proseso ng eleksyon. Kanya lang sa atin, sa spiritual siya, hindi kagaya ng, may alala na naman sa ganitong panahon. Iba yun. Pumipili tayo mga maging leader ng ating bayan. Pero yung elect, about spiritual, ang sabi ni Jesus, I elect you. Kumbaga, parang binoto kita. Pinili kita. Tinawag kita. Sa pahanong parahan, ang sabi ni Pablo, sa pangangaral ng mabuting balita. Na ano mabuting balita is about Jesus. Wala na. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali. At ang kailangan lang sa dyan, yung confirmation. Ano yung confirmation mo? Yung pananampalataya mo kay Jesus. Tignan natin sa 1. 1:14:1. Tignan natin ang salita ni Jesus. Huwag kayong magabagabag sa inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kanino daw po tayo sasampalataya? Sa Diyos. At sasampalataya din kayo sa akin. Ano sasampalataya natin kay Jesus? Yung aral ni Jesus. Yun ang sasampalatayanan natin. Yung dala niyang aral patungkol sa Diyos. Kasi wala po pwedeng magpakilala sa Diyos kundi si Jesus. Kasi siya po yung Diyos,
Siya po yung anak ng Diyos na kasama niya sa langit. Kaya kung meron mo pong magpapakilala sa Diyos, walang iba kundi si Jesus mismo ang bugtong nahanap. 3:34 po ng 1. Tingnan natin ang salita ni Juan. 3:34. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Oh. Sinugo ng Diyos. Tingnan natin, sino sinugo ng Diyos? Dito pa rin sa libro ng Juan. Chapter 12, verse 49. 1:12:49. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Mismo, sabi ng Panginoong Yesus, isinugo ako ng Diyos Ama. Doon sa 1:34, yung sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Ito, kumpleto. Kapag pinaniwalaan mo si Jesus, naniwala ka sa Diyos. Pag paniniwalaan mo yung kanyang apostol sa Biblia, pinaniwalaan mo si Jesus, pinaniwalaan mo ang Diyos. Kaya, maniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa akin. Anong paniniwala natin kay Jesus? Yung aral niya na dala galing sa Diyos. Kaya nga dalawang sasampalatayanan mo eh. Sumampalataya ka sa Diyos kasi narinig mo si Jesus. At dahil narinig mo si Jesus, sabi ni Pablo, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Sa iyong pagsampalataya, yan po ang gate ninyo o passes ninyo. Kung baga papasok pa sa isang gate, dala-dala mo yan ang pananampalataya. Bakit po? Kasi yan lang naman ang hahanapin eh. Hindi naman maghanap ng iba, hindi naman sasabihin niya, mayaman ka na ba? Milyonaryo ka na ba? Bilyonaryo ka? Kung ano man ang tawag, hindi. Hindi po yan ang batayan. Tignan natin sa 18 ng Lucas. Anong sabi po? Ito. Dito po sa 18:8 ng Lucas. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, sabi ni San Lucas, anak ng tao referring to Jesus. Isa sa mga title niya yan kasi po pinanganak siya ng tao na si Maria. Kaya title po yan. Title titulo lang. Anak ng tao. At si Jesus mismo, ginagamit niya rin yung salitang anak ng tao. Okay, basahin natin. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, si Jesus, may daratan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Specific po yan. May darat ng kaya siyang pananampalataya. Kanino? Natural sa lahat ng tao kasi babalik si Jesus dito. Pagdating niya, yun po kanyang aanapin sa tao. At madali na po yun. Madali na. Bakit? Alam po niya lahat ng bagay eh. Ultimo nga bilang ng buhok natin, alam niya eh. Lahat, everything. Siya kasi yung Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos sa future, sa hinaharap. Ano nga hanapin ng Panginoong Yesus? Yung pananampalataya. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Kasi nakinig ka. Sinong pinakinggan mo? Yung aral mismo ni Jesus. Hindi aral ng tao. Pag-aral ng tao, magkakamali po tayo. Tignan nyo, merong halimbawa rito. Yung aral ng tao ang ginagawa. Mali sila. Sino nagsabing mali sila? Si Jesus mismo. Nakalagay naman sa Biblia dito. Babasahin natin. Dito po sa San Marcos.
Sa panahon ng kanyang epistola, ganito po ang mababasa natin. Ito, sa chapter 7 ng Marcos, verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga pakunwari, tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y hindi sa bibig. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Isipin niyo po, sumasamba pa pala ang mga ito. Religyoso sila sa madalit salita, pero anong sabi ni Jesus? Walang kabuluhan. Nakakalungkot po, kumanda na po sa reliyon. Walang kabuluhan ng pagsamba nila. Pero sumasamba naman sila. Tuloy natin. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Yung utos ng tao, human teaching. Kung makapangatwiran sila, utos ng Diyos ito. Alam niyo po, mayroong isang reliyon, Iglesia ni Cristo. Pakalanan ko na lang para kung sakali man. Anong sabi sa kanilang pasugo? Ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos at si Cristo. Maliwanag sa kanilang pasugo. Pero pagdating po sa rehistro sa SEC, sino nagparehistro? Si Yumao Felix Manalo Isagon or Felix Isagon Manalo. Ngayon, ayon din sa kanilang pasugo, kung rehistro ang pag-uusapan, anong nakalagay? Kung sino nagpatala, siyang nagmamayhari dito. O sino po nagpatala sa SEC? Si Yumao Felix Manalo. Natural, siya ang nagmamayhari ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ang Diyos, hindi po si Jesus ang nagtatag, kundi ginamit niya po yung pangalan nila. Ayon sa kanilang babasahin pasugo. Yung pasugo po nila, yan ay kinikilala nilang magazine po nila ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo o Yumao Felix Isagon. Anong sabi ni Lord Jesus sa mga kababayan niyang Hudyo? Sila po'y sumasamba, pero walang kabuluhan. Bakit? Yung utos ng tao, sinasabi nilang utos ng Diyos. Yung doktrina po ng Iglesia ni Cristo, kanino galing yan? Ayon sa kanilang pasugo, lahat ng tinuturo ng doktrina ng mga ministro ay nanggaling sa akin, sabi ni Felix Manalo, napatay. Ibig sabihin, ang aral nila galing kay Yumao Felix Manalo. Ngayon, sabihin mo, sige, ganito gumagamit naman ako ng Biblia Palagay na, assuming. Pero bakit sinasabi nila, si Jesus na anak ng Diyos, hindi Diyos kundi tao, kailanman? Hindi naging Diyos yan. Taong pinanganak ni Maria, nagdalang taong si Maria, umakyat na tao, at nasa langit tao, at babalik tao. Ang tanong, yan ba'y nakasulat sa Biblia? Yan ang malaking problema. Pero inaangkin nila nang nagtayo sa kanilang iglesia ang Diyos at si Yesu Cristo. Malayo po yan. Kung Biblia po ang pagbabasihan. Sa Biblia po, si Jesus ay Diyos. Paano sasabihin ngayon si Jesus hindi Diyos, kundi tao lamang? Kung sa Biblia ay Diyos, kung nagbabasa kayo ng Biblia, bakit hindi nyo po matanggap yung nakasulat sa Biblia? Dapat tanggapin nyo pero hindi Kinakat po ninyo yung talata. Ito, bibigyan kayo ng halimbawa. Sa unang 1,
pwede ho nilang yan ito. Ay, narinig ko na sa kanila ito eh. Kaya hindi nila pwedeng takasan eh. Unang 1 chapter 5 o chapter 1 verse 1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig, nakita, napagmasdan at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya, pinatotohanan namin, at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pag-iisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat namin sa 4, isinulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan. Chapter 5 verse 20. Ito po yung kinakarati nilang talata. Yung mga debatista nila, ito. Sino yung debatista nila? Yung madalas na, lagi nasa Facebook yun eh. 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Jesus po yan ha. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Meron po bang binanggit dito tungkol sa Diyos? Wala. Ang binabanggit ni Juan tungkol lang kay Jesus. Ngayon, aatihin nila yan. Papasok sila doon sa 1 chapter 17 verse 3. Hindi! Doon kasi sa 1:17 verse, ang tawag doon sa Diyos, nag-iisang tunay na Diyos. Dito naman ang sinabi ni Juan, tunay na Diyos si Jesus. Yan hindi po nila matanggap. Ang gusto nila, iisa lang ang tunay na Diyos. Si Jesus po, anak ng Diyos eh. Ayon sa kanilang pasugo, yung kanilang taga-debate, si Chopilo Ramos. Anong sabi niya? Yung 1920 nilang pasugo, si Jesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Debatista po ng INC yan, na sumulat sa pasugo sa kanilang magazine. Sino si Jesus sa kanya? Ayon kay Chopilo Ramos, tunay na Diyos si Jesus kasi ang kanyang ama ay tunay. Yan po ang hindi niyo kayang tibagin. Pag tinibag ninyo, tibagin niyo po yung ministro ninyo. Kaya, yung Jesus po sa Biblia, ano man na nakasulat dyan, tanggapin niyo pong lahat yun. Yan po ang pananampalatayang inaanap ni Jesus sa tao. Yan po ang hinahanap niya. Kaya, ako ang pumili sa inyo. Sino yung pinili ni Jesus? Yung naniwala sa Kanya. Naniwala sa sulat ng mga apostol niya sa Biblia. Ang masakit, kinakalaban niyo si Pablo, pero ginagamit ninyo ang mga sulat ni Pablo. Kinakalaban niyo si Jesus kung kalaban niyo si Pablo. Kung kalaban niyo si Jesus, kalaban ninyo ang Diyos. Paano ngayon yan, kaibigan? Walang personalan. Hanapin niyo yung pasugod yung 1920. Tsaka niyo po basahin kung anong sinabi ni Chopilo Ramos, ang inyong debatista sa kanyang panahon. Hindi ko po alam kung buhay pa itong Chopilo Ramos na ito. Bagamat wala na akong nababalita, hindi ko na nakikita yan. Ewan ko lang ha. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ng liwanag na ang iyong anak ang pumili sa amin. Pinili kami dahil po sa tamang pananampalataya namin ayon sa kanyang turo at aral.
na binigay sa kanyang mga apostol sa Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos. Buksan mo nawa ang mga puso't isip ng taong manonood ng video nito na kung hindi pa po ayon sa iyong pananampalataya, hindi pa ayon sa iyong pananampalataya nila, baguhin niyo po sila. Sapagkat hindi mo gusto mapahamak ang tao, kundi ang gusto mo, lahat maligtas at makaalam ng katotohanan. Ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, wala pong personalan ito. Biblical lang po. Ito yung hawak kong Biblia. Amen, ang Biblia ng mga pastor. Kung meron po kayong ganito, sundin ninyo ako o sundan ninyo ako. Mag-comment kayo, pero mag-comment kayo na biblical para sasagutin ko kayo ng biblical din po. Sige po, hanggang dito na lamang po. God bless us all. Thank you for watching.